Mga kaibigan, mga kalingap, good morning sa inyong lahat at narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. Dito sa reaction video natin mga kaibigan, walang iba. Ang topic pa rin natin ay TikTok pa rin ni Beyonce. Kasi nga, nagsalita na si Bopil Vlog at ang sinasabi niya na hindi siya basher. At sinagot niya yung lahat ng mga sinasabi ng mga viewers o yung mga hinanakit ng mga viewers mga kaibigan ay sinagot na rin ni Bopil Vlog. At yan po ang ating pag-uusapan mga kaibigan, mga kalingap. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob and Ate Edda at sa lahat ng ating mga viewers. So ito na nga mga kaibigan, mga kalingap, kasi nga na-topic natin yan. Talagang napakarami nga ng mga nasasaktan ng mga age scene yan. At kagabi nga mga kaibigan ay nag-live din si Kuya Bal Santos Matubang at alam natin at pinaalala rin ni Kuya Bal Santos Matubang na ang mga Kalingap Angel ay bawal gumawa ng TikTok. Totally doon sa sinabi ni Kalingap Rob mga kaibigan ay limitahan. Iwas-iwasan. Ibig sabihin hindi naman talaga totally na wala ng TikTok yung ating mga Kalingap Angel. 'Di ba? Yun naman talaga, limitahan. So ngayon mga kaibigan ay nag-live na nga si Bopil at sinasabi na hindi siya basher. Wala naman tayong sinabi na basher mga kaibigan, Wala tayong sinabi na basher si Bopil Vlog. Ang sinasabi natin mga kaibigan, dapat i-chinik niya kung kailan ini-upload yung video ni Beyonce. At tama yung ating sinabi mga kaibigan, na nagbase or may nagsumbong kay Bopil Vlog kaya nagawa niya ng reaction video ang bidyong ito. 'Di ba? Pero ang sabi nga natin mga kaibigan, na tama naman yung kanyang mga sinasabi. Ang problema nga mga kaibigan ay kung kailan ini-upload. Ang sabi nga dyan mga kaibigan, hindi niya alam na mayroon ding upload sa TikTok itong si Joy Diwata. At matagal na raw yon. Ang tanong mga kaibigan, kailan yung kay Beyonce na upload? Yung kay Beyonce upload mga kaibigan ay 1 month ago na ang nakakalipas. Yung live streaming ni Kalingap Rob ay 2 weeks pa lang mga kaibigan or 3 weeks. Ibig sabihin mga kaibigan, luma na yon. Yun yung pinanghihimutok ng mga viewers. Bakit yun pa ring video na yon ang kinuha ni Bopil? Kung may nagsumbong sa kanya at may nag-message sa kanya na concern kay Beyonce para maiwasan yung mga bashing, ang tanong mga kaibigan, bakit mismong video ni Beyonce ang iplinay? Kung talagang gusto nating makaiwas at gusto nating iwasan na mabas yung Kalingap Angel, ang tanong ko, bakit yung lumang TikTok ni Beyonce ang iplinay? Ano ang reason? 'Di ba? Ang sabi ko nga mga kaibigan, kung bagong upload ni Bopil Vlog ni Beyonce, yung bagong TikTok ni Beyonce ang ginawa ng reaction video, as in sasang-ayon ako. Kaso nga lang mga kaibigan, 1 month na. Wala naman siyang sinabi nga doon mga kaibigan na masama o pangbabas kay Beyonce. Ang binasa niya doon ay yung mga comment ng mga basher na sinasabi doon na malaswa yung pagkakagawa ng TikTok ni Beyonce. At hinahanap nga nila kung nasa na yung dating Beyonce na tahimik at hindi halos nagsasalita. 'Di ba? Yun ang binasa ni Bopil. Ang point natin dito mga kaibigan, bakit hinukay yung matagal na? Kung gustong magpaalala, bakit ang ipinpoint dito ay yung video ni Beyonce? Kung ang point dito mga kaibigan ay pangkalahatan sa lahat ng Kalingap Angel, bakit hindi dapat ipilinay yung video ni Beyonce para maiwasan yung mga bashing doon sa bata? Yung pagkaka-close lang comment section, okay lang. Pagka-comment ng comment section para maiwasan yung mga bashing. Ang tanong, yung iba nagkumakalat kung saan saang live streaming. Kasi nga hindi makapag-bash doon sa video na yon. Ang talong, naiwasan ng bashing doon sa kanyang upload, pero hindi maiwasan na mag-comment yung mga basher sa iba't ibang live. Ganun pa rin mga kaibigan.
'Di ba? Ganun pa rin. Walang pagkakaiba 'yon. Doon lang sa kanyang upload walang bashing, pero doon sa mga live streaming ay may mga bashing. Ang tanong diyan mga kaibigan, iniiwasan ba talaga natin yung bashing? Or talagang pinoproteksyonan natin yung bashing doon sa mga Kalingap Angel? Sa tingin ko hindi. Bakit? I-play yung video ni Beyonce. Ay kung talagang iniiwasan yan, dapat nagpaalala na lang sila sa lahat ng mga Kalingap Angel. 'Di ba? Wala nang ipinimpoint na pangalan, wala nang itinabnel na Kalingap Angel para naman sa ganun, may iba-iba. May intindihan natin. At kung bagong upload ni Beyonce yun, matapos mag-live si Kalingap Rab, may intindihan pa rin natin. Ang problema nga mga kaibigan, at doon ako sa point na tinatanong, bakit yung matagal na ring video ni Beyonce ang i-play? Bakit yun? Bakit nagpadala sa sumbong ng mga viewers, hindi tinanong kung kailan ba talaga ito ini-upload itong video na to? Hindi siya nag-check kung kailan ini-upload, basta na lang ginawa ng reaction video. Yun ang point natin dito. Wala tayong sinabi na basher siya, wala siyang sinabing kung ano. Ang tanong natin mga kaibigan, ano ang purpose? Bakit yung awareness kamo sa mga viewers or sa mga Kalingap Angel? Nasaan ang awareness dyan? Ay samantalang may Kalingap Angel na nababas. Saan ang awareness doon? Kung awareness din lang sa mga Kalingap Angel, bakit pa naglagay kayo ng video dyan sa inyong content about doon? Ang tanong, yun ang tanong natin mga kaibigan. Awareness para iwasan yung mga bashing sa mga Kalingap Angel. Ang tanong, ako'y naiinitan. Si Beyonce ba ay hindi nabas? Nabas. Kasi mismong video ni Beyonce ang i-play. Paano natin nasabing naiwasan yun? Kasi lalo nating ipinalapa para sa akin lang. Hindi ako kritiko. Sa akin lang, ako yung nandun ako sa point na sinasabi natin na dapat kung gumawa ng awareness or paalala sa ating mga Kalingap Angel, ay dapat walang video na i-play. Awareness sa lahat. Sige, awareness sa lahat. Ang isipin natin, awareness sa lahat. Ang tanong doon, bakit nag-play ng video ng isang Kalingap Angel kung pangkalahatan yon? Dapat wala nang pangkalahatan. Ang init mga kaibigan. Yun ang tanong doon. Yun ang tanong mga kaibigan. Ano ang purpose? Awareness sa lahat ng mga Kalingap Angel ito. Halimbawa, ako, gagawa ako ng reaction video. Ito'y paalala sa lahat ng mga Kalingap Angel. Wala na tayo dapat i-play na video dyan. Wala na dapat na ipinpoint na pangalan para maiwasan talaga yung bashing. Ibig sabihin, iniwasan natin yung bashing doon sa ibang Kalingap Angel, pero kay Beyonce ay hindi. 'Di ba? Yun ang katotohanan doon mga kaibigan. Isinalang-alang natin yung ibang Kalingap Angel, pero kay Beyonce hindi natin sinalang-alang. Bago sabihin natin awareness at pagpapaalala. Para sa akin hindi, mga kaibigan. Para sa akin hindi. Kung awareness at awareness yun, bakit kinakailangan mag-pinpoint ng pangalan at magsabi na kung ano-ano doon? Ando na yung sinasabi natin, wala nga bashing doon. Tama, walang bashing. Maganda nga yung kanyang sinasabi. Ang tanong doon mga kaibigan, bago ba yung video na yon? Kasi ang katwiran niya, about doon sa kay Joy, ay luma at hindi rin niya alam na meron palang TikTok na nakabra si Joy. Ay samantalang kung ang ginawa mo, hindi ka nag-play ng video ni Beyonce, as in, madadama yung mabubuklat yung kay Joy, hindi na mabubuklat yung kay Joy. Awareness sa lahat. Awareness. Kasi yun naman ang inagalaban Awareness sa lahat. Ang problema, naging awareness tayo sa lahat, pero isa lang yung hindi dapat in-awareness natin. Si Beyonce lang yung ating ipinalapa. Diba? Kaya nagagalit yung ibang mga Kalingap supporter or yung mga HC supporter mga kaibigan. At hindi maaalis yan para sa akin. Kasi parang hindi fair Nagkaroon tayo ng awareness. Nagkaroon tayo ng awareness sa iba. Pero doon sa isa ay hindi. Ano yun? Paano naging awareness yun? At paano pagpapaalala yun?
mga kaibigan, ay hindi naman, pasok naman na yun doon sa live ni Kalinga Prab. Di ba? 2 weeks ago. Yung kay Biancy, 1 month ago. Yun ang tanong doon mga kaibigan. Bakit nabuklat? Bakit nabuklat? Dahil, yun lang ang nakita. Kung yun lang ang nakita mga kaibigan, dapat hindi nila i-play na yung video na yun. Dapat, doon na lang siya nag-point na ito mga Kalingap Angel, paalala sa inyong lahat, itong mga sinasabi ni Kalinga Prab ay masundan ninyo na bawal gumawa ng TikTok or limitahan yung pag-TikTok. At sin, dalahan ang lahat. Hindi lang si Biancy, kung hindi ang lahat. Ang napinpoint dito mga kaibigan ay walang iba kung hindi si Biancy. Iniwasan. Paano iniwasan mga kaibigan? Paano iniwasan? Ay gayong i-play na nga yung video. Samantalang kung walang video yun mga kaibigan, ay hindi matutukoy si Biancy doon. Kasi lahat ng Kalingap Angel, ibig sabihin pangkalahatan. Kaso hindi naging pangkalahatan Naging awareness sa iba, pero kay Biancy, naging example ng mga bashing. So ayan lang, maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye bye and see you tomorrow.